Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, sa Kanya magkakaroon tayo ng ganap na kapayapaan at matibay na pananalig. Ang ating Panginoong Kristo, nakahanda siyang tumulong sa atin para natin maunawaan kung papaano niya nagawa na malampasan yung matinding pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Kasi tayo, yun ang ating sitwasyon eh. Meron tayong mga pagsubok na nararanasan. Pero gaya nga ng alam nating lahat, hindi na yun hihigit pa doon sa nangyari sa ating Panginoong Kristo. Ngunit ang sabi niya, napagtagumpayan niya yun. Sa makatwid tayo, lalong makapagtatagumpay. Kasi hindi kasing tindi ng kanyang naranasan ang nararanasan natin. Kaya ang ating Panginoong Kristo, siya ang magtuturo sa atin. Siya ang gagawa ng paraan para tayo makalampas sa lahat ng mga pagsubok na yan. Mga kapatid, di ba ganyan din tayo? Lumong-lumo tayo doon sa pagsubok. Halos panawan tayo ng pag-asa sa bigat ng problemang dumating sa ating buhay. Pero ang ating Panginoong Kristo, yung kanyang kapangyarihan, pagka naranasan natin, lalo na sa ganitong pagsamba, ano nangyayari sa atin mga kapatid? Lumalakas tayo. Kaya hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Dapat lalo nating panindiganan ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Sapagkat ang ating Panginoong Kristo nakahandang tumulong sa atin. Kahit gaano kabigat ang problemang yan, hindi niya tayo pababayaan. Ang kinakailangan lang, manalig tayo, sumampalataya tayo. Huwag tayong tatalikod anuman ang pagsubok na ating maranasan sapagkat nakahandang tumulong ang ating Panginoong Kristo sa atin para tayo palakasin. Ang totoo, bakit ba hanggang ngayon narito pa kayo? Wala ba kayong pinagdaanang kapighatian, suliranin? Wala bang karamdamang dumating sa buhay niyo? Meron. Baka nga sunod-sunod pang pagsubok na yan eh. Pero bakit hanggang ngayon narito pa rin kayo? Hindi kayo pinabayaan ng ating Panginoong Kristo. Totoo yung ipinangako niya kay Apostol Pablo. Yun din ang pangako niya sa bawat isa sa atin.